Hello mga kajuts! Tara, kwentuhan muna tayo, samahan niyo ako. Gusto ko lang i-share sa inyo yung vlog na napanood ko kayo ng umaga na bumungad sa akin pagising ko. Ang vlog ni Ron and Kay. Ayun. Sobrang na-inspire ako dun sa content na i-share niya. It's more about family. Ang pagiging masaya niya sa pagtulong sa kanyang magulang. Ayun. Sobrang namumove ako at na-inspire sa story about sa pagtulong sa mga magulang or yung masayang pagtulong sa mga magulang. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Nakita ko yung saya ng puso niya habang tinutulungan niya yung kanyang mga magulang. Ako, hindi ko iniisip na responsibilidad ko ang aking mga magulang. Pero, sobrang saya ng puso ko na nakakatulong ako sa mga magulang at sobrang thankful at grateful ako na nagkaroon ako ng chance or opportunity na makatulong sa aking mga magulang. At siguro maintindihan niya yung sinasabi ko kapag alam niyo yung spelling ng gratitude. Kidding aside, meron din naman kasing ibang tao na pakiramdam nila is burden yung pagtulong nila sa kanilang mga magulang. Nakakalungkot isipin na mayroong mga anak at tao na ganun yung thinking na iniisip nila na pahirap sa kanila or dagdag pabigat sa buhay nila yung pagtulong sa kanilang mga magulang. Doon naiintindihan ko lalo na kung mayroon na din sariling pamilya at problema. Pero sana intindihin din natin yung sitwasyon ng ating mga magulang lalo na kung meron na silang edad at wala ng kapasidad na makapagtrabaho, lalo na rin kung meron silang karamdaman na iniinda. Kaya, ayun, sana maunawaan natin yung sitwasyon ng ating mga magulang. Hindi naman nila hinihingi na tulungan natin sila. Although, meron din naman talagang iba na inuobligan nila yung anak nila na tulungan sila. At merong iba na umasa na lang talaga sa anak nila. At pasalamat ako na hindi ganun yung mga magulang ko. Na hindi nila ako inuobliga. Pero yung gaya ng sabi ko, masaya ang puso ko na nakatulong ako sa mga magulang ko. Masaya ang puso ko na nabigyan ko sila ng oportunidad yung magulang ko na makapag-relax kahit papaano or ma-enjoy yung natitirang sandali ng buhay nila. Aminin man natin o hindi, kukunti na lang ang natitirang panahon ng ating mga magulang kasi may edad na sila. Kaya dapat pinaparanas natin sa kanila yung mga bagay na hindi pa nila nararanasan nung pinapalaki nila tayo, pinag-aaral habang responsibilidad nila tayo. Kasi alam ko marami silang sacrifices habang pinapalaki nila tayo, lalo na nung pinag-aaral tayo. Marami silang pagkain na hindi kinain, marami silang bagay na hindi binili, at marami silang mga gustong bagay, gustong lugar na puntahan. Marami silang bagay na gusto ma-experience pero pinansantabi nila yung kanilang mga sariling gustuhan dahil alam nila na mas nangangailangan tayo nung mga bata pa tayo at nung pinag-aaral pa tayo. Kaya sana matutunan nating magbalik. Kagaya ng sinasabi ko, hindi natin responsibilidad. Pero sana magkaroon ng saya ang bawat puso natin habang tinutulungan natin ang ating mga magulang. Kasi deserve nila yun. Deserve ng mga magulang natin na tulungan natin sila pabalik. Deserve nila na maging masaya at mag-enjoy sa buhay. Kung tayo nga nag-enjoy sa buhay, nagkakaroon ng chance, hindi man lagi, pero nagkakaroon ng chance na ma-enjoy yung buhay natin. Sana, yung mga magulang natin, lalo na yung matatanda na, ipa-experience natin sa kanila yung mga bagay na deserve nila. Ipa-experience natin sa kanila ang mag-enjoy sa buhay habang may panahon pa. Nalulungkot ako kasi nawala yung tatay ko na pakiramdam ko hindi ko na ibigay sa kanya yung mga bagay na deserve niya. Kaya kung ano man yung mga hindi ko nabigay sa tatay ko habang nabubuhay pa siya,
sinisigurado ko na yun yung binibigay ko sa nanay ko. Ma-experience niya mag-enjoy sa buhay habang may chance pa at may panahon pa. Kaya sobrang laking pasasalamat ko dahil naiintindihan ng asawa ko yung pagtulong na ginagawa ko sa aking nanay, sa aking magulang. At hindi siya naging madamot pagdating sa usapang pagtulong sa mga magulang. Kaya sobrang thankful ako sa wife ko pagdating sa ganung bagay. At sinabi ko rin sa kanya dati na kung magtatrabaho ka hindi para sa ating pamilya. Magtrabaho ka para matulungan mo yung nanay mo, maibigay mo sa kanya yung mga pangailangan niya. At para ma-enjoy din naman niya yung buhay niya. Ayun. Pero sad to say, hindi makapagtrabaho yung asawa ko dahil walang mag-alaga sa anak namin. Moving forward, alam ko darating din yung time na bilang isang magulang, darating din tayo sa time na hindi na tayo makakapagtrabaho or wala na tayong kakayanan para kumita ng pera or magtrabaho. Kaya habang bata pa tayo, ito sinasabi ko bilang isang magulang, habang bata pa tayo, mag-invest tayo para sa ating future. Kasi hindi lahat ng anak ay tulad ko, or hindi lahat ng anak ay tutulong sa inyo pagdating ng araw, na tutulungan kayo kapag kayo matanda na. Kaya dapat bilang isang magulang, mag-invest kayo sa future nyo. Mag-invest kayo sa mga insurance na pagdating ng pagtanda nyo, meron kayong aasahan para hindi kayo umasa sa inyong mga anak. At kung ano mang mangyari sa inyo, hindi nyo may iwang luhaan sa pagbabayad ng utang ang inyong mga anak at hindi sila magkakaroon ng sama ng loob sa inyo. Napakahalaga na mag-invest talaga tayo sa future natin. Kaya sana sa bawat magulang or din sa hindi pa magulang, matutunan natin yung financial literacy. Ayun. Para pagdating ng panahon, meron tayong asahan at hindi tayo aasa sa tulong or hindi natin obligahin ang ating mga anak na tulungan tayo at buhayin tayo. Ayun lang, naisingit ko pa talaga ang financial literacy. Pero hindi ako nagbebenta ng insurance. Naisingit ko lang yung usapang financial literacy dahil it's connected sa ating pagtanda. Kaya sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan ngayon. Thank you for watching. Bye-bye!